Kamusta po mga kababayan? Si Kamanong po. Nagbabalik po muli sa inyo para po magkomento. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo lahat mga kababayan. Umpisa na po natin ang ating kukomentuhan mga tambay. Ito po, bumuelta po. Binueltahan na po ng sagot ng palasyo mga tambay. Itong nagpaplano po na ihain o kauna-unang impeachment po ng Pangulong Marcos ay may buwelta po ang palasyo rito, mga tambay. Pakinggan po natin ang palasyo sa komentuhan po natin, mga tambay. Ito na po. Kung nais po nila magsampa, pero inuulit po natin, ang complaint na to ay sa ating pagtingin ay walang pinanghuhugutan. Uulitin ulit natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay gumaganap lamang ng kanilang katungkulan at ang batas ay pinapairal, pati na po ang kanilang commitment sa Interpol. Kung mayroon mang sariling interes patungkol dito, na naisin pa ba nila na hindi sundin ang batas, hindi ipagpatuloy ang commitment o talikuran ng commitment sa Interpol para sa mga taong inaakusahan ng crimes against humanity. So muli, maliban po sa ginagawa po ng Duterte Youth Party List patungkol po dito, mas maganda rin po bilang mambabatas, makagawa sila ng mas maraming batas. Yan po mga tambay, ginagawa lang daw po nila. Yung katungkulan daw po ng pamahalaan, mga tambay, lalong-lalo po yung Interpol, mga tambay. Ang tanong, nasunod po ba yung proseso ng batas? Kaya nga po kino-question, di ba, pati po ang ombudsman ay kino-question po. Ang Senado, di ba, kino-question attorney po kayo eh. kayo nga mismo, di ba? Napakarami na po natin pinalabas ng vlog po ni Yusek about po kung paano po ang proseso ng batas. Kasi mismo po siya sinasabi niya tamang proseso ng batas eh. Kung paano po i-serve ang warrant of arrest pagkagaling daw po sa ICC at Interpol, mga tambay. Pakinggan po muna natin ito, mga tambay. Mukha yatang mula nung maging Yusek ang isang attorney Claire Castro ay nakalimutan niya na po yata ang proseso ng batas, mga tambay. Kaya nga po nag-file ng impeachment dahil hindi po kayo sumusunod sa batas. Di ba? Ito pa, mga tambay. Pakinggan po natin. Social media po. Okay. Pag DOJ saka implement, issue. Siguro, siyempre, through police. PNP. After that, dadalhin yung na-aresto sa local court. Ano purpose? To prove na na-serve yung valid warrant of arrest. Saan, Attorney Claire, yung local court? Local court sa Pilipinas. Dito sa atin. At after that, saka kukunin. Para dalhin sa dahig. Okay. Pag DOJ saka implement, issue. Siguro, siyempre, through police. PNP. After that, dadalhin yung na-aresto sa local court. Ano purpose? To prove na na-serve yung valid warrant of arrest. Saan, Attorney Claire, yung local court? Local court sa Pilipinas. Dito sa atin. At after that, saka kukunin. Para dalhin sa dahig. Pag Okay. DOJ sa... Mga tamay, nangyari po ba kay dating Pangulong Duterte yon, attorney? At ang tanong, kinuha po ba ng ICC rin? Kinuha po ba ng ICC si dating Pangulong Duterte? Di po ba? Gobyerno ang naghatid. Di po ba hinatid ng gobyerno at hindi po nakatuntong ng local court? Hindi po nakatuntong ng korte yung tamang proseso ng batas. Paano hindi mo i-impeach ang Pangulo? Sige nga. Dahil yung batas po, shortcut. Ginawa po nila shortcut ang batas eh. Kidnapping po ang lumabas eh. Di ba? Kidnapping. Dahil hindi po nasunod yung proseso ng batas. Saan po dinala si dating Pangulong Duterte nung implement po yung sinasabi pong binasa lang sa cellphone? Cellphone lang po dala eh. Binasa lang po eh. Yung sinasabing warrant of arrest ng ICC na dala-dala raw po ng Interpol. Sige nga. Cellphone, binasa. Saan po dinala? Sa local court po ba, attorney? Napanood po lahat ng buong mundo. Hindi lang po sa buong Pilipinas. Saan po dinala? Sa Villamor Air Base. Hindi na po pinalabas.
at hindi po nakatuntong ng local court na sinasabi nyo. Kaya po, attorney, mukha pong nakalimot na po kayo no maging USEC po kayo. Bakit kaya? Pati po ang batas nakalimutan nyo na po yata, attorney. Ano po nangyari sa inyo, attorney? At ito po, saka iba na po kasi nanunungkulan ngayon di ba? Iba na po. Iba na po nagpapatakbo kasi ngayon sa pamahalan kung ang paniniwalaan natin si Senadora Amy Marcos, kapatid, iba na po nagpapatakbo. Kasama na po yata ang makakaliwang grupo di umano sa nagpapatakbo ng gobyerno ngayon. Ito po, pakinggan po natin yung kapatid, makatamay. May pahayag po ang kapatid kung sino na po ang namamahala at nagpapatakbo ng gobyerno. Mga kabayan, sino kaya ang pinaglilingkuran ngayon ni Yusek? Ito kaya sinasabi ni Senadora Amy Marcos? Pakinggan po natin. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. Mga katambay, nakita nyo po. Yan, Yusek. Hindi na pala ang Marcos na nagpapatakbo dyan sa Malacanang. Sino kaya pinaglilingkuran ni Yusek? Si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President? At yung sinasabing tinatawag po daw nila na Lisa Tanas daw po ang tawag nila. Mga tambay. At may hamon po dyan. Baka napakarami po kasing gumagamit ng pulburon dyan. Ito po, may hamon din po ang Vice President sa mga gumagamit po. Dahil po, iba na po ang utak po ngayon ng mga politiko yata natin at naglilingkod sa ating bayan. Mga tambay, mukha po yata mga kargado na po yata di umano ng pulburon. Kaya po nagkakandalietsi-letsi po ang ating pamahalaan at iba na po nagpapatakbo. Dahil pati po ang asawa at ang Pangulo ay may issue po ng pulburon. Ito po ang hamon ng Vice President. Dahil Office of the Vice President pa lang po ang nagpapadrug test po sa pulburon. At sa buhok sa hair follicle drug test po. Pero ang mga ahensya po ng gobyerno, kasama po ang Office of the President, ay hindi po nagpapadrug test. Kasama po ang institusyon ng Senado at ang Kongreso at lahat po ng ahensya ng gobyerno, mga tambay, hindi po. Ito po. I agree with the Sorry. Ulitin po natin na ano po assumption that he's a drug addict. Ulitin po natin. Agree with the assumption that he's a drug addict because continuously refuses to do a drug test. Ay, lahat sa gobyerno, mag-drug test na yung lahat. Lahat ng mga congressman ninyo, pa-drug test nyo. Diba? Pa-drug test nyo din yung AFP. Pa-drug test nyo din yung lahat ng PNP. Somehow, hanggang ngayon, OVP pa lang din ang papadrug test. With fractured governance. I was a member of cabinet. So I have personal knowledge. I agree with fractured governance. At bago natin Yan ito, po, mga mga tambay. katropa, kung Nakita niyo po, mga tambay, yan po ang problema ng bansa. Pagka po ang issue po at talagang lagana po ang pulburon sa gobyerno, pati po sa mga taong gobyerno, ganito po ang makikita natin na pamumuno po sa ating bansa. Pati po sa Malacanang. Nakita niyo po, napasok na po ng sari-sari po. Sari-sari po na problema ng panahon. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mga tambay, ay mga problema po ito mga ito. Pero ngayon, nagbabalikan na po lahat at halos lahat po may katungkulan na po yata sa gobyerno. Magkakasama na dahil nagkaroon po tayo ng presidente na may issue po ng pulburon at
nagkaroon po tayo ng gobyerno na hindi po ang Marcos ang nagpapatakbo. Ayon po. Saan? Sa kapatid. Kaya po, tamang-tama po yung ginagawa ng Duterte Youth, mga tambay, na talagang kailangan ma-impeach na po. I-impeach na po ang Pangulo, mga bayan, dahil kung ganito po ang klase po ang gobyerno natin, lalong-lalo po yung nakita po natin na Pangulo, ay talagang nakitaan po ng taong bayan na hindi po yata marunong maging Pangulo. Napakarami pong nilabag, mga kababayan. Ito na nga lang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ito na lang po. Ano po ginawa nila? Di po ba? Kaya nga lahat ng sangkot dyan, di ba? Nasa ombudsman na po ang usapin. Dahil nga po, patong-patong po na talagang aligasyon ang nakita po riyan. Di po ba? At syempre po, mga kababayan, yung issue ng Pangulo, napakatindi po niyan. Talagang may impeach po siya. Mga kababayan, napakarami pong karga-karga sa balikat at issue ng Pangulo, lalo-lalo yung issue ng pulburon. Di po ba? At issue po ng korupsyon, mga kababayan. Ngayon po kasi hindi matutupad dyan sa 19 Congress. Hindi po papatulan yung impeachment na yan. Hindi po. Never po. Pagka sila po ang nanunungkulan, itong 19 Congress, ang Senado at ang Kongreso ngayon, re-rejectin lang po yan. 100% reject po yan. Mababasura lang po yung mga impeachment na yan. Basura po yan sa kanila. Di po ba? Sino po ba nagpapatakbo ng gobyerno? Sige nga, di po ba nagpapatakbo Araneta, Romualdez ayon sa Senadora Marcos? Sige nga. Sino po ba ang i-impeach? Di po ba? Asawa nung nagpapatakbo na sinasabing Marcos yung First Lady at yung speaker ng kamera na tinatawag na tambaluslos. Siya po yung speaker eh. Siya magdedesisyon. Di po ba ng impeachment na gagawin kay Pangulong Marcos na tinatawag na gumagamit daw po di umano ng pulburon? Sige nga mga kabayan, mangyayari lang po yan, mga kabayan. Yung sinasabi ni Yusek Claire Castro, mga tambay, mangyayari lang po impeachment na yan pag hindi na po sila nakabalik sa Kongreso at Senado, mga kababayan. Di po ba? Pag nasibak na po at napalitan na po ang speaker na nagpapatakbo daw po ng gobyerno ayon sa Senadora at ang asawa ng Pangulo ayon sa Senadora, Romualdez at Araneta nagpapatakbo. Yan, matutuloy na po. Huwag ka mag-alala, Yusek, Claire Castro, na may sakit na amnesia. Yung proseso ng batas, nakakalimutan mo na. Hindi mo na binabanggit ngayon bilang ikaw, Yusek, na kung ano ang tama, lalong-lalo po, pagka ang ICC na ang pumasok sa ating bansa at mag-implement ng sinasabing warrant of arrest gamit ang Interpol. Nasunod po ba yan, Yusek? Kayo na mismo nagsabi kung ano ang tama, proseso ng batas. Pero ngayon, hindi na. Shortcut na ang sinasabi nyo sa amin. Shortcut na batas na ang pinahayag nyo sa mga Pilipino. Pagka dumating ang Interpol, huli ka agad at lipad ka agad sa ICC. Wala na. Hindi ka na kailangan dalhin sa local court. Pag si Yusek po ngayon na nagsalita, yan. Shortcut. Kaya nga po kinwestiyon yan. Nagkakaproblema na ngayon ang mga sangkot dyan. Nagtataka nga lang si Vice President Sara Duterte. Bakit? Hindi sinama yung Commander-in-Chief eh. Hindi sinama. Di po ba? Mukhang pinoproteksyonan yata ng Senadora Amy na hindi niya sama sa investigasyon. Di ba? Alam naman po natin na hindi pa pwedeng impeach dahil may immunity yan. Pero isama mo sa investigasyon. Di po ba? Pag sinama mo sa investigasyon yan sa ombudsman, ngayon, pag hindi na siya presidente, saka pa lang i-implement dahil wala ka ng immunity. At least, meron nang nauumpisang investigasyon na talagang patong-patong na paglabag ang ginawa nila
pamumulitika, demolition job sa dating Pangulong Duterte. Kaya nga, kailangan mong sampahan ng impeachment. At huwag kang mag-alala. Attorney Claire, Yusek, huwag kang mag-alala. Hindi lang yan ang impeachment na isasampa sa Pangulong Marcos. Napakarami po. Intayin mo lang po. Lalong-lalo pagka nakapasok po ang PDP laban sa Kongreso at Senado. Diyan ka po magsalita. Lahat ng sinasabi mo, lahat ng sinasabi nyo po ay tama para sa inyo. Magkakaroon na po ng fair justice po. Pagka hindi na po speaker ang tinatawag na tambaluslos at hindi na po Senate President ang nakaupo ngayon na kontrolado yata ng sinasabing pyramid. Hindi kaya pyramid tong grupo na ito? Mga scammer, di kaya? Hindi kaya ang gobyerno natin ngayon ay parang pyramid na parang mga scammer di umano na ini-scam ang mga Pilipino? Lahat ay pinasisinungalingan. Ang totoong issue at totoong batas ay pinasisinungalingan po nila. Ginagawa pong tangat, bobo at gago na ang mga Pilipino. Ginagawa tangat, bobo. Mismo sa bibig na nila lumalabas. Lalong-lalo siya, abogado siya. Di po ba? Pero nung maupo po sa Malacanang, iba na po. Iba na po yata sinusunod niya. Mga tambay. Yung sinasabi ng kapatid, iba na kasi ang namumuno. Hindi na Marcos, mga kababayan. Kaya dito po mga tambay, sana po makapasok po ang majority po ng PDP laban ay mapalitan na po itong 19 Congress at mga senador at talagang patong-patong po na investigasyon po at impeachment mga tambay. At baka po komento ko lang po, baka hindi na po abutin. Kung mangyayari po yan na makapasok po ang PDP laban, baka po hindi matapos ang termino. Dahil napakarami po impeachment. Napakarami pong impeachment na isasampa. At impeachable po lahat ang isasampang kaso. Katulad po nito. Yung proseso ng batas hindi nasunod. Shortcut. Impeachable po yan. Ano pa? Yung paglipat po ng pera sa PhilHealth, impeachable po yan. Yung isang damukal na issue ng korupsyon, katulad ng flood control, pwede po siyang ma-impeach yan. Yung ginto po natin sa Central Bank, pwede po siyang ma-impeach yan. Di po ba pwede? Di po ba? At yung 2025 national budget sa bicameral, pinirmahan niya sa GAA. Mga blanco na nasingitan daw po ayon kay Congressman Ungab at Attorney Vic, 241 billion. Impeachable po yan. Di po ba? At ano po pa? Ano pa matindi? Pinakamatinding impeachable. Gumagamit ka raw ng pulburon. Impeachable po yan. Yusek, isang damukal na ipapile na impeachment. Mag-intay lang po kayo. Intayin nyo lang po. Huwag lang po ipahihintulot na yung sinasabi ng Vice President na yung malawakan dayaan, huwag naman sana ipahintulot na maghari na naman ang katulad na ganitong gobyerno. Gobyerno na sobrang kumitil. Sobrang kumitil po yata ang gobyerno natin ngayon. At sobra po yatang lumabag yata sa batas ang gobyerno natin ngayon. Sila po ang nasusunod, hindi po ang batas. Mga politiko ang nasusunod yata. Lalong-lalo yung sinasabi ng Vice President nung makabalik na sa kapangyarihan sila. Naging gahama na raw. Greedy. Lalong-lalo raw po sa kapangyarihan. Pera. Dahil may kasama pang ginto di ba? Pera, ginto. At ano pa? May bonus pa raw pulburon. Totoo kaya yon? Mga kababayan, sinabi ng Vice President. At meron din daw po tayong presidente ayon sa Vice President, di ba? Na hindi marunong maging presidente. Tumutugma pala. Mga kababayan. At tama rin sabi ni dating Pangulong Duterte na meron tayong mahinang presidente, weak. Tama rin pala. Dahil yung sinabi ni Senador Amy Marcos, talaga palang mahina, weak. Dahil iba na po presidente pala Di mahina pala talaga. Di po ba? At tama-tama rin sinabi ng Vice President.
hindi talaga marunong pala maging presidente. Dahil iba pala ang tumatayong presidente ngayon. Araneta na pala. At Romualdez. Di po ba? Kaya po, bilib po tayo sa Duterte Youth. Inumpisa na po yan. At least, meron pong buena mano. Bueno maano po yan eh. Isa pong warning yan. Warning na po yan sa kanila. Isa po yan sa kinatatakutan nilang mangyari. Na magkapatong-patong po ang impeachment na i-file. At ang isa pang pinakamatindi nila kinatatakutan, hindi makabalik ang kanilang mga protection. Protection po kasi nila yung mga congressman eh. Lalo-lalo po yung nasa 19 Congress. Protection po nila yan. Protection po ng Araneta, di umano. Protection po ng Romualdez, di umano. At lalong-lalong protection na tinatawag po na gumagamit ng pulburon na hindi raw po Marcos ang naglilingkod na ngayon sa ating bansa. At yung gumagamit daw po ng pulburon at weak at hindi marunong maging presidente. Yan, protection po nila yan. Puproteksyonan po kasi nila yan eh. Puproteksyonan nila yan. Gagawa po sila ng paraan para po hindi matanggal, ma-impeach ang Pangulong Marcos. Kasi sila po kasi ang nakikinabang. Napakarami po kasi nakikinabang ngayon. Kung yung pinaputok ni Senadora Amy Marcos, sila po lahat ay nakikinabang. Magmula po sa baba hanggang taas. No? Buong angkan yata, yung sinasabi nga, Araneta, Romualdez, at nahandyan pa ang institusyon ng Senado, institusyon ng Kamara, ng House of Representatives, mga kabayan. Di po ba lahat sila nakikinabang? Bakit nila gugustuhin na ma-impeach ang Pangulo? Sige nga, kung ngayon ay buffet, unlimited di umanong korupsyon, buffet, at walang nag-iimbestiga sa mga ginagawa nilang issue ng korupsyon, meron po ba? Mga vlogger lang po ang kumu-question at never kinu-question ng mainstream media ang mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Never. Mga vlogger lang po ang kumu-question. Di po ba? Kaya po gagawa po ng paraan. 1,000% hindi po magugustuhan nung sinasabi pong iba na nanunungkulan. Iba na po nagpapatakbo ng gobyerno. Hindi nila magugustuhan na matanggal ang isang Marcos. Sila po kasi ang nakikinabang ng napakalaki. Yung sinasabi po na Senadora na Romualdez at Araneta. At syempre po, mga oligarko di umano, magkakasama naman po yan. Di po ba? Hindi po nila magustuhan at gagawa ng paraan yan. Kaya nga po sabi ng Vice President, mga tambayan, talagang ginamit na nila pati ang pera ng taong bayan sa pamimili at vote buying. Ano po ang sabi ng Vice President sa nakita niya? Nakita niya kasi lahat Gamit po ang mga isang damukal na ayuda. Legal, ginawa na po daw nilang legal ang vote buying ayon sa Vice President. Magpakatalino po tayo mga kabayan. Talinuhan po natin. Kung gusto po natin na tuluyan mapunta sa imbornal, sa kumunoy, sa basura ng ating bansa, yan. Wala po tayong magagawa. Kagustuhan nyo yan Di iboto nyo po yung 19 Congress. Yung mga congressman, senador, yan. Mga kabayan, yan ang gusto nyo ipamana sa ating lahi. Yan ang gusto nyo ipamana sa ating mga kaapu-apuhan. Yung isang damukal na utang. Binaon po tayo sa utang nitong gobyerno na ito. Halos buwan-buwan po lumalaki po ang utang natin. Opo, mga kabayan, lumalaki po ang utang natin ayon po sa Bureau of Treasury natin. Ang utang po natin tumataas. First quarter pa lang po. 3 buwan pa lang po talagang lumolobo po ang utang natin. January, February, March pa lang. Gaano na po kalaki ang nauutang natin? Wala pa tayong mga kalamidad nito. At wala po tayong malalaking proyekto. Pero ang utang po natin buwan-buwan ay nadadagdagan. Saan kaya nila dinadala ang pera ni Juan de la Cruz at ang utang inuutang? Kaya po kaapu-apuhan natin ay baon sa utang. Mga tambay, tayo po ang kawawa rito. Kasi itong mga politiko, kailanman ay hindi po magiging kawawa ito. Dahil kung sa kanila napupunta ang pera ng bayan, paano magiging kawawa ito? Sila po ang nakikinabang pero ang magbabayad ng utang ay taxpayer. Ang may hirap, sila po isang damukal na yata ang kayamanan nila.
At patuloy pa rin po yata lumalaki ang kayamanan nila. Lalong-lalo po kung magpapatuloy silang manunungkulan sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya kailangan po talaga ng impeachment at mapalitan yata ang gobyerno po na hindi na po siya ang nagpapatakbo. Romualdez at Araneta na. Kailangan po talaga palang ma-impeach. Ito po, pakinggan po natin itong nakaraang balita, mga tamay, kung gaano nakalaki ang utang natin. Umabot na sa 16.68 trillion pesos ang Ulitin po natin. Ito po. samantala umabot na sa 16.68 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng buwan ng Marso batay sa ulat ng Bureau of Treasury. Nadagdagan ito ng 0.31% mula sa naging utang ng bansa sa naunang buwan. Ayon sa Bureau of Treasury, sa kabila ng trilyong pisong utang, nananatili naman itong manageable. Mula Enero hanggang Marso ngayong taon, nasa halos 40 billion pesos ang nadagdag sa kabuang utang ng Pilipinas. 3 buwan pa lang po yan. Mahigit 40 billion na po ang naiutang nila na dagdag sa utang natin. Tayo po magbabayad niya, hindi naman sila. Sila po nadadagdagan ng kayamanan nila yata. Tayo, binabaw tayo sa utang. January, February, March, paano pa po isusunod na buwan? Paano pa po yung 9 na buwan? Gaano pa po kalaki ang may dadagdag na uutangin ng 9 na buwan? 3 buwan pa lang po ito. Mahigit 40 billion na po ang naiutang. Tingnan niyo po yung mga tamay. Magugustuhan po ba natin itong pamahala na ito? Lalo-lalo po. Ito pong 19 Congress. Mga kabayan, mag-isip-isip po tayo. Kung yan po ang gusto nyo, sila po ay yumayaman, tayo naman po ay nababaon din sa utang. At sobrang kahirapan po, napakataas ng mga bilihin. Puro pangako. Binigyan lang po tayo ng sinasabing Band-Aid solution. Ano yung Band-Aid solution? Nila. Pinagmamalaki. Natamay. Ayuda. Kadiwa. Pambihirang buhay ito. Pero sila, nagtatamasa po sila. Isang damukal po ang ari-arian at mga kayamanan nila. At may issue pa ng ginto. May issue pa ng ginto sila sa labas ng bansa. Mga money laundering. Napakarami po nilang mga nakatagong yaman pa sa iba-ibang parte ng mundo. Di po ba? Pumutok na nga yun sa Hong Kong. Di po ba? Kaya po mga tambay, yung sinasabi ni Attorney Claire na etong sagot niya na parang parang minamalit niya yung impeachment na ginawa ng Duterte Youth. Sa ngayon ay minamalit mo yan. Tama po yun. Kaya mong malitin yan, yung impeachment na yan. Dahil kayo pa ang nasa puwersa. Kontrolado nyo pa ang Kongreso. Kontrolado nyo pa ang Senado. Kaya malakas na malakas ang loob nyo na sabihin na walang kwenta yung impeachment na yan. Pero, yung sinasabi nga po natin, bilog po ang gulong. Bilog po. Pag umikot po yan at hindi na po kayo majority sa Kongreso at Senado, baka po lahat ng sinabi nyo, Yusek, ay kainin nyo po. Lamunin nyo rin, di umano. At baka isang araw, hindi na rin po yata kayo Yusek dyan. Lalo-lalo na pagka ang Vice President na ang pumalit po dyan. Galit na galit po sa CPP and PNDP yun. Galit na galit po yun sa makakaliwa. At galit na galit po yun sa mga adik. Galit na galit po yun sa mga drug lord. Di po ba? Baka malintikan po tayo kung saan po tayo kaanib. Yusek. Di po ba? Kaya hindi nyo po gugustuhin na makabalik ang mga Duterte sa palasyo. Never. Never. Hindi po magugustuhan niya ng mga korap, mga tumatangkilik sa bisyong pulburon, at tumatangkilik sa grupong makakaliwa. Hindi nila magugustuhan niya mga Duterte. At syempre, mga oligarko. Hindi nila magugustuhan ng mga Duterte. Dahil nung maupo mga Duterte, nagbayad po sila ng tamang buwis at nasingil pa sila sa mga utang nila. Di ba? Hindi nila magugustuhan niya. Kaya napakaraming kalaban ng mga Duterte. Isang damukal po ang kalaban ng mga Duterte ngayon. Nahandyan pang unang-una, siyempre po, ang mga korap na politiko, drug lord, makakaliwa, mga kriminal, mga addictus, di ba? Mga narco-politics, di po ba? Mga oligarko, di umano, di po ba? At mga korap
mga kurap at sugapa sa pera at ginto ng bayan. Di kaya, nagtatanong na si Kamanong, yan, isang damukal. Isang pamilya ang kalaban ay isang damukal ang kalaban, mga kabayan. Di po ba? Pero hindi naman po ipag-aadyayan. May awa naman po yung nasa taas. Di ba? Kaya, kung yung panahon nga ng tatay nila di ba? Hindi naman po nagtagal ng forever na natanggal din po, di ba? Yan po ang pamilyang walang utang na loob pa nga, di ba? Nakita po natin yung ginawa po ng pamilya Duterte dyan. Pero ano po, ginante? Ipinatapon ng walang due process. Kaya, saan po hahantong yan? Sa impeachment. Mangyayari po yan, mga kabayan. Ayan po mga tambay, ang komento po natin sa napakagaling po sagot at pagmamaliit po sa pinaplano pong impeachment ng Duterte Youth. Minamalit po nila at talagang kinukutsa pa, mga kabayan. Maraming salamat po sa mga subscribers natin. Thank you po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo po mga subscribers natin sa kasulok-sulukan ng ating bansa at kasulok-sulukan ng mundo. Thank you po at sa mga na nakagusto po ng ating maliit na tambayan, mga kabayan. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya po sa inyong lingkod. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Philam at si Annie Jo. Thank you po sa mga biyaya po. Maraming salamat po sa inyo. At maingatan po sana po kayo sa inyo pong paggawa araw-araw. Thank you po. At syempre po, sa mga nakagusto po ng Tambayan Mga Kabayan sa YouTube at TikTok, maraming salamat po. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po, yung bilin po ng dating Pangulong Duterte at Vice President, kailangan po natin ng solid po PDP laban sa Kongreso, lalo po sa Kongreso at Senado, para po magtuloy-tuloy na po ang impeachment. At syempre po, black voting po tayo, mga kabayan. At yung ating pong yung lagi pong hiling na inyong katambay, isama po natin sa panalangin at dasal ang pag-iingat po. Maingatan po ang dating Pangulong Duterte at maingatan din po ang Vice President, mga kabayan. Maraming salamat po. At ingat-ingat po tayo, mga kabayan, lalo po sa ating paggawa. Ingat po, doble ingat po. Maraming salamat po sa muli. Paalam po muna. Bye-bye.